magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Muli, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran, Amphi family. Once again, patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Ama sa pagkakataon na pinagkaloob na naman na niya sa atin na tayo ay makapakinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Kaya, thank you Lord. Thank you, Jesus. Pero bago ang lahat, mga kapatid, humingi muna tayo ng patnubay sa ating Panginoon sa ating gawain ngayong gabing ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa gabing ito na kami muli mong tinawag, pinili upang makarinig ng iyong magandang balita. Yung mga banal na salita na siyang aming laging gabay at patnubay sa aming buhay araw-araw. Ama, patid niyo po ang nilalaman ng aming puso. Kaya sa oras na ito, kung may mga bagay na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, linisin niyo po ang aming puso at pan upang malaya naming matanggap yung mga banal na salita. Madalangin din po namin ang gabay ng iyong banal na espiritu, ang dakilang tagapagturo, upang sa ganon maunawaan namin ang bawat pag-aaral na aming Ama't Ama, maluwalhati po yung pangalan gabing ito. Dalangin namin
pagpapala, ang anointing sa aming mga kapatid na gagamitin mo mula sa praise and worship, sa music ministry, sa banda, and of course, sa aming kapatid na gagamitin mo sa pagtuturo ng iyong mga banal na salita. Thank you, Father God. We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Mga announcement po mga kapatid. Una, ang ating CSM Quarterly Fellowship, mga kapatid. Paalalahanan po natin ang ating mga anak. Yan. June 29, 2025, 2:30 p.m. Dito po sa ating worship center dito sa Parañaque. To remind our children, ating mga sa meeting na ito, ha? And of course, visit our YouTube channel, Comfy Media. Create your own account and subscribe, mga kapatid. Madami na pong uploaded videos doon at iba't iba. Unti-unti na po nating ililipat sa YouTube lahat ng ating mga old videos from FB. At ganoon din po yung ating mga awitin, para ang sarap pakinggan, magandang pakinggan. Pwede nating review, pag-aralan, para pagdating sa ating fellowship, tayo ay makakasabay without looking to the lyrics kasi nakabisa na po natin. Yan. And of course, hindi po natin makakalimutan ng mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day. June 11, 2025. Yan. Happy birthday, Sister Jocelyn Yong. Yan. And of course, Brother Justin Viduya, Brother Florante Ayap, Brother E.K. Rosario, and Sister Sita of San Antonio. And happy anniversary! Uy! Happy anniversary, Brother Rudy and Sister Clement Toledo. Ang galing naman. Ilang years na ba tayo? Okay, so let's enjoy your day. Brother Bong, pasok. Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Enjoy your day. Now, let's prepare ourselves. Tawagin natin ang ating mga kasama sa bahay para sama-sama tayong papurihan, dakilain ating Diyos pagmahalan. So, let's welcome, brothers and sisters, our praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid. Yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo mawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen.
kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dinig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni. Hallelujah. Ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin.
Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, Hallelujah. kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus. Oh, Jesus. Kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Oh, aking
nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang panay. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, O aking Diyos, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. hallelujah. O aking Diyos, ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming pinararangalan. Hallelujah. Praise you, Para Jesus. sa'yo, Hallelujah. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, my Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Praise you, glory, glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah. God be the glory. Purihin ang dakilang Diyos. Salamat. Thank you, praise and worship team. Glory to God yan, ano ha? At napakasarap talagang umawit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ng Diyos. So, ito na. Thank you, Lord. Ha? To continue with our series, which is all about the book of the Romans. No, ha? Let us welcome our co-minister, of course, Patriarch. Let us welcome our minister, Minister Ray Danganan, to begin with chapter 12 of
Romans. Let's welcome our brother. Brother Ray. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Una po sa lahat, binabati ko po ang lahat po ng kapatiran po natin ngayon na nakasubaybay, North, East, West, South. Ngayon po mga kapatid, ito na po yung ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Roma. Dito po ay makikita po natin ngayon ang ating pag-aaral dito po sa Romans 12 verse 1 and 2. Yan. Sige, babasahin ko po. Ang sabi po rito, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sige po, tayo po'y mananalangin po muna. Muli, Panginoong Hesus, sa gabi pong ito, ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para sa inyo po lamang. Kayo po, Lord, ang magturo, gumabay sa akin, ang karunungan, kaalaman, ay manggagaling po lahat sa inyo. Higit sa lahat, ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, gamitin po ninyo ako. Magturo po kayo. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po mga kapatid. Napakaganda po ng ating pagpapatuloy po ng lesson po tungkol po sa Aklat ng Roma. Dito po ay makikita po natin, hihimay-himayin po natin. Uunahin po natin mga kapatid yung Romans 12 verse 1. At mamaya, pagkatapos po nitong Romans 12:1, doon naman po tayo sa Romans 12:2. Ngayon, ano po ba ang gustong iparating ng ating Panginoon dito? Kaya nga po ang title ko nga po rito Christian Duty. Ang ating tungkulin bilang isang Kristiyano ay the surrendered life. Yan. Ito po yung ating Christian duty. The surrendered life. Ngayon, dito po sa Romans 12:1, alam niyo po, 4 na mahalagang bagay ang gustong iparating po sa atin bilang isang Kristiyano. Una, makikita po natin dito yung mercy ng ating Panginoon. Pangalawa, yung consecration. Pangatlo, mortify the flesh. At yung pang-apat, ito po yung tinatawag na self-sacrifice. Bakit mercy? Kasi tingnan niyo po ang sabi ng ating Panginoon. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So yung mercy po kagad gustong iparating sa atin ng ating Panginoon dito. Kaya nga pag sinabing mercy, ito po yung awa or habag ng Panginoon sa atin. Kaya yung mercy of God ay matatagpuan po natin dito sa Psalms 103 verse 17. Ang sabi diyan, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. So yan po ang makikita po natin. Ang awa at habag ng Diyos ay makikita natin na eternal. Eternal po ang awa at habag ng Diyos sa atin. Walang katapusan. Walang kamatayan. Ayan, una, ang mercy ng Diyos, eternal. Pangalawa, sabi po rito, boundless. Pag sinabing boundless, ito po yung no end or no limit. Hindi po masukat yung kanyang awa at habag para sa lahat ng tao. Kaya nga sinabi dyan sa Psalms 108 verse 4,
Pag-ibig mo'y walang maliw, ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. So yan po ang makikita po natin yung awa, ang habag ng Diyos sa atin. Boundless, no? Wala po siyang limit. No end. Di po masukat ang habag ng Diyos sa atin. O, ano pa po yung makikita po natin dito sa mercy ni Lord? Itong long life. Pag sinabing long life, mahabang buhay ang nais ng Panginoon sa atin. At ito po ang awa ng Diyos sa atin. Yung kanyang mercy, mahabang buhay na ipagkakaloob niya po sa atin. Dito po matatagpuan sa Lamentations 3:22 to 23. Sabi diyan, the Lord mercies and compassion, sabi, fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan po ang habag ng Diyos sa atin, yung kanyang faithfulness, yung kanyang katapatan, yung kanyang awa, yung kanyang compassion, hindi po mabibigo para sa atin. Kaya nga po, ang habag niya ay bigyan tayo ng mahabang buhay. Pang-apat, forgives sin. Pag sinabing forgives sin, dito po yan sa Ephesians 2 verse 4. Sabi po dyan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos sa atin at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yan po ang forgive sin. Yung napakasagana ng habag ng Diyos sa atin at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yan po yung apat na mahalaga, yung awa at habag po ng Diyos sa atin. Kaya nga makikita natin yung pang-apat, yung forgive sin. Sabi dyan, nandiyan yung kanyang divine compassion. Anong ibig pong sabihin nun? Habag. Divine forbearance. Pagtitiis niya sa dati nating kasalanan. Forgiveness. Pagbibigay po ng pagpapatawad sa atin. Sin forgiven. Pinatawad ang kasalanan natin. God's grace. Ito po yung kagandahang loob ng Diyos or kabutihan ng loob ng Panginoon para sa atin at yung penalty delayed na antala ang parusa para sa atin. So yan po yung una na matatagpuan po natin dyan sa mercy ng ating Panginoon. Pangalawa po, sabi dyan yung consecration. Pag sinabing consecration po, ito po yung to set apart for the master's use. Consecration, to offer to God or italaga ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa 2 Timothy 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So ayan po yung consecration na sinasabi po rito, yung lumalayo sa kasamaan, no? At higit sa lahat, tayo po ngayon ay itinatalaga natin ang ating buhay kay Lord para sabi nga para magamit tayo ng may-ari. Sino yon? Ang ating Panginoon. Para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga po itong consecration, alam nyo po a call to personal. Tinatawag po personal ng bawat isa ng ating Panginoon. Kaya nga po yung call to personal, sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, a call to personal. Itong i-offer natin ang ating sarili kay Lord. Kaya nga yung a call to personal, sinabi ni Lord po dito sa Proverbs 23 verse 26. Sabi po rito, my son, give me thin heart and let thin eyes
observe my ways. So, nais po ni Lord, personal. Sabi niya, my son. Ano po? Tayong lahat. Bilang anak ng Diyos, tinatawag po tayo personal na whole heart. Ibigay po natin yung ating puso kay Lord. Giving the whole heart to God. Bakit? May 5 bagay po itong consecration kung bakit po tayo tinatawag personal. Sabi nga heart. Bakit? Una, sabi dyan, pagdating sa pag-ibig. Yan. Pagdating sa pag-ibig, sabi, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. Sa Deuteronomy 6, verse 5. Ang nais ng Diyos, sabi dyan, yung heart natin, consecration, no? Pagdating sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Pangalawa, in obedience sa ating pagsunod. Napakahalaga po niyan. Kaya nga dun sa pagsunod, sa Psalms 119 verse 2, blessed are they that keep His testimonies and seek Him with the whole heart. Ayan, ultimo sa ating pagsunod mga kapatid, no? Nais ng Diyos ay nandun yung ating malinis at katapatan po natin sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Pangatlo, in trust. Yan, sa ating pagtitiwala. Sinabi diyan sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Yan, ultimo sa ating pagtitiwala mga kapatid, no? Kaya nga gusto rin ni Lord buong puso na wala tayong ibang pagkakatiwalaan, no? Kundi ang ating Panginoon po lamang. Pang-apat, in prayer. Ultimo sa panalangin, mga kapatid. Sabi nga sa Jeremiah 29:13, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. So ito po, ultimo sa prayer natin, mga kapatid. Dapat nakaset apart din po tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. At yung panglima, in repentance. Ultimo sa pagsisisi po natin, no? Napakahalaga po niyan sa ating pagsisisi. Kaya nga po ito upang di mahati ang ating paglilingkod para sa Panginoon. Ngayon po, yung pangatlong makikita po natin sa Romans 12:1, ito po yung tinatawag na mortify the flesh. Pag sinabing mortify the flesh, patayin ang gawa ng laman. Pag sinabing gawa ng laman o mortify flesh, sabi po dyan, nandyan po yung tinatawag na evil passion, masamang pagnanasa. So nakapailalim po dyan sa evil passion ang lust at ang flesh. Pag sinabing lust, pagnanasa, flesh, laman. Kaya nga po, sabi nga po dito ni Lord, patayin ang gawa ng laman. Kaya nga, bilang pinili ng Diyos, kaya nga sa Galatians 5:16, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Galatians 5:24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Yun po ang pangatlo na makikita po natin bilang tinawag po ni Lord, bilang nakatanggap ng awa at grasya ng Panginoon, set apart for master's use. Kaya tayong lahat, hindi na po makikita ang gawa ng laman sa atin. Kaya nga po yung pang-apat, anong makikita po natin? Sabi, self-sacrifice. Ito po yung duty o tungkulin natin, no? Bilang nakipag-isa na kay Lord, in-offer natin ang ating sarili sa Panginoon, yung sakripisyo po para sa ating sarili. Kaya nga anong sacrifice to? Sabi sa Matthew 16:25, ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito.
Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit ito. So yan po ang duty natin, yung self-sacrifice po natin, na tayo pong lahat ay naghahangad po ng kaligtasan para sa ating Panginoon po lamang. Kaya nga sinabi rin dyan sa 1 Corinthians 10:24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang iba. Yan po yung self-sacrifice. Yan po makikita natin yung sinasabing self-denial or paglimot sa sarili. Pag sinabing paglimot sa sarili, Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. So yan po yung self-sacrifice po natin, no? Sakripisyo sa sarili. Kaya nga po ang hinahangad natin, yung makasunod po tayo lagi sa ating Panginoon, yung self-denial, ultimo sarili natin, mga kapatid, talagang kakalimutan na po natin. Kaya nga, sabi dyan living all for Christ. Iniiwan ang lahat para kay Kristo. Ano po yung living all for Christ? Living home and friends, mga kapatid. Ultimo nga, bahay natin, talagang hahayo tayo. Ultimo nga kaibigan natin, nandiyan ang kaibigan, hindi mawawala. Pero yung ating commitment, yung ating offer natin ng ating sarili kay Lord ay talagang iiwan natin sila para makasunod tayo sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. At higit sa lahat, ito po yung living business. Ultimo, business mo mga kapatid, hindi mo talaga pwedeng ipagpapalit yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga, priority natin po siya. Kaya nga sabi doon kanina, di po ba? Doon sa ating consecration, yung a call to personal, yung heart. Kaya nga lahat sinabi ron. Di po ba? Pagdating sa pag-ibig, number 1 po si Lord. Pagsunod, number 1 ang ating Panginoon. Kaya ito po yon mga kapatid, na sinasabi rito. Ito po yung ating Christian duty na surrendered life. Ayan po yung una sa Romans 12 verse 1. Ngayon po, dadako po ako sa Romans 12 verse 2. Ano po ang sabi rito? Yan. Ang sabi po rito sa Romans 12 verse 2, yung holiness, mga kapatid. Alam niyo po, napakahalaga po ng holiness eh. Kasi, sabi po rito, ang makikita po natin, holiness, acceptable offering, unworldliness, worldliness, and spiritual renewal. Kasi sinabi po rito mga kapatid, sa verse 2, huwag kayong makiayon, sabi, sa takbo ng mundong ito. So, ibig sabihin, huwag tayong makiayon. So, ang nais ng Panginoon, yung holiness, yung kabanalan. Kaya nga, ang makukuha po natin sa Romans 12:2, 5, no? Unahin po natin yung holiness. Sabi po dyan sa holiness, ito po yung ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Sa 1 Peter 1, verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi niya, huwag tayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga, yung pinag-uutos ng Diyos, dapat ang makita sa atin, sabi diyan, righteousness, yung pagiging matuwid po natin, spirit cleansing, yung paglilinis ng espiritu, ng salita ng Diyos para sa atin, purity, kalinisan, at sanctification, no? Ito po yung aariing banal at sagrado po ang lahat ng salita ng Panginoon para sa atin. Kaya nga pag sinabing holiness, holiness of Christ is sinlessness. Talagang kawalan ng kasalanan. Makikita po natin ang ating Panginoon, ano? Flawless po siya. Kaya nga sinabi diyan sa 1 Peter 1:19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo,
Siya ay tulad ng kordero, walang dungis at kapintasan. So yan po ang nais ng Panginoon sa atin sa Romans 12:2, mga kapatid. Bilang inoffer natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, huwag tayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. At bilang tinawag ni Lord, sabi nga, yung pagiging matuwid na pamumuhay ang makikita po sa atin. Kasi sabi po yung pangalawa, acceptable offering. Ito po kasi ang acceptable, katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Yung Romans 12:1, no? Na lagi po nating naririnig na ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Kaya nga acceptable, unblemished, walang kapintasan. Sa Ephesians 5:27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. So yan po ang nais ng Panginoon, acceptable, unblemished, na makita tayong hindi umaayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga yung pangatlo, ay makikita po natin yung unworldliness at worldliness. Ano po ba yung unworldliness? Ito po yung sinasabing kamunduhan, unworldliness. At yung worldliness naman, makamundo. So ibig sabihin yan sa Colossus 3:2, ang mga bagay na panlangit ang iniisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So ito po ang nais ng Panginoon natin. Kaya nga ayaw niya tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang pinakananais niya na the best offering yung ating sarili, para sabi nga ito yung walang kapintasan na maiharap tayo ng ating Panginoon. No, walang dungis, walang kapintasan sa lahat po ng ating kapatiran. Kaya nga yung makamundo at kamunduhan, sabi nga po diyan wala nang puwang sa ating puso at isip. Kaya nga yung worldliness, sabi meron po kasing babala diyan ng mga makamundong pamumuhay at kamunduhan na pamumuhay. Alam niyo po ba dito sa Matthew 16 verse 26, sabi diyan, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So nakita niyo po, di po ba? So ibig sabihin, napakahalaga po sa ating Panginoon yung buhay po natin, no? Yung life po natin, na ang lahat ng bagay dito po sa mundo ay walang permanent. Ano po? Lahat ay mawawala. So ano pa pong makikita po natin dito? Ito po yung panlast, mga kapatid. Yung sinasabing spiritual renewal. Kasi sabi po dyan, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, ang ibig pong sabihin nito? Yung baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip, yung spiritual renewal po. Matatagpuan po natin dyan sa 2 Corinthians 4:16. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawan lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito. So napakahalaga po kasi, mga kapatid, yung strengthen. Laging pinalalakas ng spirito ng Diyos ang ating puso, no? At nire-renew, laging nababago ng banal na espiritu ang ating heart. Kasi naalala niyo po ba yung Psalms 51:10? Sabi diyan, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So ito po yung spiritual renewal. Hihingi tayo lagi kay Lord ng malakas na puso, binago
ng banal na espiritu ang ating puso. So pag sinabing spiritual renewal, ang ibig pong sabihin niyan, meron tayong renewed heart na bagong puso, regeneration, pagbabagong buhay, spirit quickening, nagbibigay buhay sa espiritu, conversion, pagbabagong loob, pardon, pagpapatawad, at spirit cleansing, paglilinis ng espiritu. So yan po yun mga kapatid na gustong iparating po sa atin sa gabi pong ito ng Romans 12:1 and 2. Naway, tumimo po mga kapatid sa ating puso at isip ang lahat po ng spiritual lesson na ipinarating po sa atin sa gabi pong ito. Thank you, Lord, and God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel